Naniniwala ba kayo sa patay na muling nabuhay? Pwede. Dahil may mga nangyayari naman na ganito, di ba? Pero paano kung sa patay na matagal nang nailibing? Pero bigla na lang umuwi sa bahay. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo, kakaiba. Paniguradong merong magtatayuan ang mga balahibo. Babalutin ng kilabot. At dito nyo mararanasan sa kwentong ito. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ganun din sa mga magiliw na tagapakinig na walang sawang sumusuporta dito sa channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Wino. At para mas maging malinaw ang pinupukol ko, simulan na natin to. Hindi ito personal na karanasan. Galing ang kwento sa nanay ko nung kabataan niya pa. Kayo na yung humusga. Pero sa paniniwala ko, tunay at legit ang karanasan niya. Bakit? May mga gamit kasi siyang kakaiba na hanggang ngayon, dala-dala niya pa rin ito. Ito nga palang kwentong ito ay sisimulan ko sa umpisa. Mahaba-haba at detalyado para maging mas malinaw ang lahat. Nangyari ito sa bukiran ng Osamis noong dekada 80. Itong nanay ko ay itago na lamang natin sa pangalang Diana. Dalaga pa lamang ito. Kakatapos pa lamang niya noon ng high school. Isa umanong manghihilot ang kanyang ina, na si Nanay Castilla. Bukang bibig nito palagi na darating umano ang araw na magiging bantugan siyang manggagamot. Gabi-gabi umanong napapanaginipan ng isang taong matagal nang yumao. Nakausap niya ito at ang sabi nito ay bibigyan niya umano ng milagro si Nanay Castilla. Ito namang si Diana, hindi naniniwala. Oo, at alam niyang isang albularya ang kanyang nanay. Pero hindi naman ito ganoon kagalingan. Kumbaga paghihilot lang ang alam nito at hindi kayang gumamot ng mga bati at kung ano-ano pang sakit. Pero sinasakyan niya lang yon. Dalawa na lang kasi sila sa pamilya. Patay na ang kanyang ama. Dulot ito ng isang trahedya sa minahan. Gumuho umano ang minahan na ito. Marami ang namatay at isa na doon ang kanyang tatay na si Adrico. Ang kinagandahan lang kahit matagal nang nangyari ito. Hindi na pinili ng kanyang ina ang maghanap pa ng ibang lalaki. Habang tumatagal ay tila ba nagdidelusyon na itong si Nanay Castilla. Kinakausap nitong sarili. Lagi itong namamataan ni Diana at nagsisimula na itong mag-alala. Naiisip nitong baka nagkaroon ng depresyon ito dahil bukod sa laging sinasabi ng napapanaginipan nababanggit din noon ang tatay niya. Pero kapag kinakausap niya naman daw ito, matinuuman na yun. Maliban na lang kapag nag-iisa lang dahil iisipin mong may saltik sa ulo. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagkatulog, nagising si Diana dahil sa boses ng kanyang nanay. Nasa unang silid si Diana at walang ano-anong pinakiramdaman niya kung saan galing ang boses na yon. Gawa nang wala naman ito doon sa silid ng kanyang nanay. Hanggang sa napagtanto niya noon na tila ba nagmumula ito sa likod. Pinakinggan niya pa ito. Doon niya nalaman na para bang may kinakausap na tao. May sumasagot. Boses lalaki pero putol-putol ang boses nito na parang bang malat ang lalamunan. Yung paos. Pagtingin niya sa orasan, pasado 12:00 ng gabi. Dito na nagtaka si Diana gawa ng sino ba yung kausap nun sa ganong oras? Bumangon ito at marahang sinilip ang bintana. Madilim pero may naaaninag siyang maliit na liwanag na pumapabor sa likod. Wari niya'y galing sa lamparang liwanag na yon. Tinawag niyang ina pero hindi naman ito tumutugon. Kung kaya naman lumabas siya at marahang sinilip ang likod. Nanigas na lang umano ang kanyang katawan nang makita ang kanyang nanay. Nakaluhod sa lupa at nakatingala sa isang imahe ng tao
na kulay itim. Parang anino lamang ito at hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Mabilis na bumalik sa loob ng bahay si Diana. Dulot ng takot noon, sinara niya ang pinto tapos nagtalokbong ng kumot. Naririnig niya pa rin ang pag-uusap sa labas. Naiisip niyang isang maligno ang nasa harap ng kanyang nanay Castella. Hinantay niya umano na matapos pero nakatulog na siya noon nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan na hinanap ng kanyang ina upang kausapin pero wala umano ito sa bahay. Unang beses nangyari ito na wala ang kanyang ina sa mumunting bahay nila. Samantala'y lagi naman itong namamataang abala sa mga oras na yon. Yung sala pa nga umano'y hindi naligpit ang mga kalat. Kahit ang kusina nila'y naroroon pa rin ang hugasin at wala pang nakasalang na kaldero para sa sinaing na bigas. Sa madaling salita, mula pa kagabi ay wala ang kanyang nanay sa loob ng bahay. Hinanap niya ito. Nagtatanong siya sa mga kapitbahay noon, maging sa mga kaanak. Pero wala ni isa sa mga ito ang nakakita sa ilaw ng tahanan. Hanggang sa sumagi sa isip niya ang ginawang maliit na bahay ng kanyang tatay noong nabubuhay pa ito. Sa may liblib yun. May batis doon kung saan naman ito ang sumusuplay ng tubig sa kanila. Bali ginawa ng tatay niya ng pasungan at daluyan ng tubig gamit lang ang kawayan. Dadaan ng tubig sa gubat patungo sa gilid ng kanilang lupain. Sinubukan niyang puntahan yon. Minsan kasi kapag hindi maayos ang daloy ng tubig, ang nanay niya ang kumukumpuni dito. Baka naroroon lang. Paakyat ang lugar. Bali ang batis na yon mula sa bukal at walang tigil sa pag-agos ang tubig dito. Habang binabagtas ang napakahirap na daan nun, nakita niya ang nanay na pababa. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Galit pa itong binati ang kanyang ina at sinabing pinag-alala siya nito. Pero sa kabila ng mga sinabi niyang yon, hindi nagsalita ang kanyang nanay. Nagpatuloy lamang ito sa pagbaba at mantakin yung nilagpasan lamang umano siya noon. Nang nasa bahay na, doon pa lamang niya kinausap ito. Tinanong niya yon patungkol sa nangyari kagabi. Nakita niyang may kausap ang ina at parang anino yon. Iyon na siya anak. Iyon ang magbibigay sa akin ng milagro. Mula na ang araw na ito anak, makikita mo ang kaya kong gawin. Ano bang sabi ko sa'yo, di ba magiging bantugan ako? Ano ba yung mga pinagsasasabi niyo, Nay? Kinikilabutan po ako. Milagro po ba talaga yun? Parang maligno eh. Matapos makapagsalita ni Diana ay ngumiti lamang ang nanay nito at nagsimula na yung maging abala sa gawaing bahay. Minamasdan ito ni Diana. Ibang-iba na ang kanyang nanay. Nararamdaman ng dalaga na mali siya ng duda dito. Nasa tingin niya iiniwan na ng katinuan pero kung ano ang nakita niya kagabi, yun ang magpapatotoo na hindi nababaliw ang nanay niya. Makalipas umano ng ilang araw kung hindi siya nagkakamali. Tanghali nun, bigla na lamang nagpaalam ang nanay nito na aalis dahil may tutulungan. Nagtanong si Diana sa kung saan at sino ang tutulungan niya. Pero ang sabi lamang umano nun, kung gustong sumama ni Diana ay sumama daw ito. Nang masagot ang mga tinatanong niya. Tumango ang dalaga at pagkalabas ng kanyang nanay ay sumunod dito. Akala niya'y malayo pero naroroon lamang ito sa sentro ng nayo nila. Mga 15 minutos ang lakaran. Doon daw ito sa isang kaanak nila nun. Hindi naman marami ang bahay sa lugar. Parang katulad lang ng lugar nila. Naroroon nga lang yung barangay hall. Tinatanong ni Diana kung anong sadya. Tinuro kasi nito kung aling bahay. Yun na nga't pinsan lang pala ito ng kanyang nanay. Pero sa kabila ng pagtatanong ay hindi ito kumibo. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad. Hanggang sa bumungad na at nakita sila ng mga nakatira sa bahay. Bumati kaagad ang nanay Castella nun. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Diana dahil pagkatapos ng bati ay sinabi nitong, "May sakit yung anak mo, Borromeo, tama?
Huwag niyong dalhin sa ospital dahil walang maitutulong ito sa kanya. Pwede ko bang masuri ang bata? Napabusangot umano ang mukha ng mga tao. Maging si Diana, para bang hindi makapaniwala. Doon sila sa beranda. Maliit lang naman na bahay ito pero may malawak na beranda. Itong nabanggit na si Borromeo, ito yung pinsan ng kanyang nanay. Sinabing papano daw na lamang may sakit ang kanyang anak. Pero sinabi lang ni Nanay Castella na huwag na umanong magtanong. Kailangan niya magamot ang bata sa lalong madaling panahon. Ano bang nangyayari at naguguluhan ako sa iyo, Castella? Pero sige. Siya ining ilabas mo nga ang kapatid mo. Dahan-dahan lang ay masakit ang katawan niya. Nasaan ba yung nanay mo, Ning? Wala eh. Di ba nga nagsabi na mangungutang yon para sa pagpapadoktor dito kay Jim? Tia Castilla, sigurado po ba kayo? Di ba po hilot lang naman yung alam nyo? Tanong nito ni Ining na anak ni Borromeo. Tumango naman ang nanay ni Diana at sinabing sigurado siya. Dinala sa beranda ang bata. Ito na si Jim. Inaalalayan yun at putlang-putla mukha niya. Nangingitim ang mga labi. Ang lalim ng mga mata. Ganon din ang hininga nito na parabang naghihingalo. Ito na din ay ayon sa nasilayan ni Diana. Kinakabahan daw siya sa mga sandaling yon. Napakaseryoso ng nanay niya. Damang-dama niyang parang hindi na ito yung dating si Nanay Castella. Parabang sinasapian. Matapos mapaupo ang bata sa bangko ay tinitigan ito ng mata sa mata ni Nanay Castella. Nakita ni Diana nanginginig umano ang kamay ng nanay niya noon. Tapos ay biglang dinampi ang palad sa mukha ng bata at pumikit ang mga mata noon. Nagsasalita daw yun pero ang namumutawi sa bibig nito ay hindi niya maintindihan na parabang muni-muni na tira-bahala. Hindi niya alam kung lingwahe ba o kung ano. Bulol pa ito tapos buhol-buhol din ang pagkakabigkas. Ilang mga sandali lang ay dumura daw ito sa palad. Yung tipong parang hangin lang. Walang kung anong laway o ano. Pagkatapos ay hinagod ito sa kamay na animoy langis at pinahid sa likod ng bata. Nasa 8 taong gulang itong Jim na ito. Si Ining naman ay kaedaran nitong ni Diana. Nakakabinging katahimikan umano ang meron sa may beranda. Walang kibuan. Niwala nga daw silang galawan noon at nakatitig lamang sa ginagawa ni Nanay Castilla. Ilang mga sandali lang ay umupo na sa may railings ito. Tapos ay nagbuntong hininga at sinabing, bukas ay magaling na daw itong si Jim. Uuhawin daw ito ng uuhawin. May bati umano ito sa maligno. May sakit pa ito sa baga kung kaya bumagsak ang katawan. Kanina pa ako nagtataka. Hindi ka naman ganito, Castella. Tsaka kakaiba ka magsalita ngayon ha. Diana, ano bang nangyayari talaga dito sa nanay mo? Nagkibit balikat lamang daw si Diana at sinabing hindi niya alam. Maging siya ay naninibago sa kanyang ina. Hanggang sa nagsalita daw itong Nanay Castella. Magtiwala lang daw sa kanya dahil bitbit niya umano ang milagro. Matapos lang makapagsalita ay tumayo na ito at hindi man lang nagpaalam bago umalis. Muling nagkibit balikat si Diana. Sumunod siya sa nanay nun. Binilisan niya ang paglalakad para makasabayan ito. At tuong malapit niya na umanong maabutan, huminto ito tapos nakita niyang nakatingin sa malayo. Napakaseryoso ng mukha nito. Sinipat naman umano ni Diana kung sino ang tinititigan. Pero wala namang kabahay-bahay doon sa lugar kung saan ito nakatanaw. Maging tao wala din. Tinanong niya ang Nanay Castella at wika ng dalaga ay ano ba umanong problema at parang may minamasdan ito doon. Sino ba namang mag-aakala na may isa pang nangangailangan ng tulong? Mukhang delikado ang kalagayan niya, anak. Gusto mo bang sumama? Po, saan naman po tayo pupunta, Nay? Kakahuyan po yan. Nay, magsabi ka po ng totoo. Ano po ba talaga ang nangyayari?
Hindi ba? Nakita mo na yung nangyari, anak. Hindi mo na kailangang magtanong. Ano bang sabi ko? Kapag sumama ka ay masasagot ang mga katanungang bumabagabag sa isip mo. Kung gusto mong umuwi, anak, mauna ka na. Walang ano-anong naglakad na yon pagkatapos magsalita. Ito namang si Diana ay sumunod na lang. Hindi mawala-wala ang pagtataka sa kanya noon. Bagamat natunghayan niya na ang ginawa nito pero hanggang doon lang. Hindi naman aktong gumaling si Jim para sabihing nasagot na yung pagkabagabag niya. Pakiramdam niya ay bitin at tila may hindi talaga magandang nangyari. Idagdag pa dyan ang malaking pagbabago ng ugali ng kanyang ina. Tahimik lang silang naglalakad. Kasama sa pagtataka ay ang kilabot na hindi niya mawari kung ano. Gubat na ang tinatahak nila. Walang alam ang dalaga sa kung saan ba sila. Kung kanina'y iniisip niyang malapit lang dahil nga sa kaanak lang yun banda. Pero sa mga puntong yun, dapit hapon na pero hindi pa sila nakakarating. Maayos naman ang daan kahit gubat. Mababa lang ang damo at ang namamayani dito ay ang naglalaki ang mga puno. Yung lupain daw kasi na yun parang napangalagaan. May mga rubber tree dito at may sugong para pang salo ng katas. Pero walang katao-tao ang lugar. Ni bahay ay wala pang nakikita si Diana. Hanggang sa maya-maya pa, lumusot umano sila noon sa isang maliit na kalsada. Hindi lubos mapagtanto ni Diana na may nayon pala sa likod ng gubat na yon. Wari niya iba ang daanan dito tsaka hindi pa siya nakakapunta doon. May mga bahay na panakanaka. May mga ilang mga taong nagsisiga. Nagpapausok dahil nga malapit na talagang magtakip silim. Ngawit na ang mga paa ni Diana. Huminto sila sa isang bahay. Tapos dito'y nagsalita ang kanyang nanay. May matanda umanong inaaswang nawari pinapalala ang sakit. At sa bahay na nakikita daw nila ito nakatira. Kung hindi niya gagawa ng paraan, mamamatay yun bukas o hindi naman kaya sa makalawa. Aswang, Nay? Paano nakarating kayo sa usaping aswang? Huwag ka nang magtaka, anak. Magtiwala ka lang sa akin. Bumati daw ang nanay Castella doon sa isang lalaki na parang binata. Nagtanong naman ito sa kung anong sadya nila. Sinabi ni nanay Castella na may matandang may sakit na nasa bahay. Wala ba umanong alam ang pamilya na inaaswang ito? Imbis na may ilang taon pa sanang mabubuhay, ay mukhang mapapaaga pa kung hindi magagawan ng paraan. Etong lalaking ito ay nanlaki ang mga mata. May nagsisipagsilip sa bintana. 3, isang bata at 2 may sapat ng edad. Para mag-asawa yon. Kita din sa mga ito ang pagtataka. Wika ng nanay Castella na tutulong siya noon at gagaling daw ang matanda. Pero yan ay nakadepende umano sa kung paniniwalaan ba siya ng pamilya. Dito na nagsalita yung lalaking binata. Totoong may matandang may sakit na rayuma. Nakahiga na lamang niya at hindi na nga umano halos makapagsalita. Hindi na rin ito halos kumakain. Pero papaano daw nalaman ni Nanay Castella ito? Diretso namang sinabi ng ina ni Diana na milagro umano siya. At dahil milagro ito, dala niya rin ay isang milagro. Lumabas yung lalaking may husto na sa edad. Sinabing albularya ba umano ang bisita. Tumango ang Nanay Castella pero sinabing higit pa doon. Wala na umanong aaksayang oras dahil oras na lang rin ang binibilang at mamamatay na ang matanda. Pinapasok ng bahay si Nanay Castella. Si Diana nasa labas lang pero nakasilip siya sa bintana noon. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahiga sa isang lantay na kawayan. Sobrang payat nito na animoy butot balat na lang. Nakatayo lang si Nanay Castella sa gilid noon. Walang ginawang pagkapa, walang dura, at wala talagang pagmumuni-muni. Basta, nakatayo lang daw. Maya-maya pa ay sinabi nitong magaling na daw ang matanda. Pero kinakailangang magpalakas nun.
Maglagay na lamang umano ng mga pangontra ng aswang sa labas ng bahay. Dahil ito umanong may sakit, pinapalala ng aswang ang karamdaman niya. Alam niyo na siguro ang mga ayaw ng aswang, di ba? Hindi pwedeng hindi dahil nasa bukid kayo. Kayo na ang bahala dahil tapos na ako sa pagtulong ko. Walang nakakibuka agad. Nagkakatitigan pa sila noon na parabang hindi makapaniwala. Pero biglang umubo itong matandang nakahiga. Huminga ng malalim at sinabing nagugutom umano siya. Manghang-mangha ang pamilya. Walang ano-anong nagtanong ang lalaki na taga saan ba daw sila. Binanggat naman ng Nanay Castella ang lugar. Kasunod noon ay ang pag-alis na nila sa lugar na yon. Sumunod din naman kaagad si Diana. Napapailing si Diana gawa ng ayon sa narinig niya. Hindi nang halos kumakain pero bigla na lang nagsabing nagugutom. Nay, totoo po bang gagaling yun? Parang ginaganahan na yung matanda eh. Ikaw na din ang nagsagot sa sarili mong tanong. Tara na at parang uulan pa yata. Nakakaamoy ako ng putik eh. Mabilis na naglakad si Nanay Castella noon. Pagtingala ni Diana ay maganda naman ang panahon. Pero noong nasa gubat na sila banda ay bumagsak umano ang malakas na ulan. Namangha ang dalaga dahil nagkatotoo ang sinabi ng kanyang ina. Basang-basa sila nang makarating sa bahay. Para umanong ibang-iba na yung nanay niya. Nakatitig lang si Diana na para bang isa na itong sugo. Yun pa daw ang umasikaso sa makakain nila. Nagligpit ng mga kagamitan at naglaba. Tinapos nito ang nakaligtaang trabaho sa bahay. Ang nakakamangha dyan gustong tumulong ni Diana pero ayaw namang pumayag ng kanyang ina. Hayaan daw siya sa trabaho at magpahinga na lamang daw ang dalaga. Noong magpapahinga na si Diana, napansin niyang hindi pa natutulog ang kanyang nanay. Nasa labas ito ng bahay at mukhang may malalim na iniisip nun. Nakatayo lang kasi ito at sobrang layo ng paningin. Nakala mo na may maliwanag sobrang dilim na. Umuulan pa nga daw ng mga sandaling yun pero ambon na lang. Walang mapaglagyan ng kanyang pag-aalala at pagkamangha. Sino ba namang hindi mamamangha, di ba? Dahil nga sa mga natutunghayan niyang nakakabaliw na tagpo. Pero wala siyang alam kung ano ang dahilan, maliban na lamang sa sinasabing milagro at yung nakita niyang kausap nito na animoy anino. Ilang mga sandali, napansin niyang biglang nagdilim sa sala. Bumangon si Diana. Nakita niyang kinuha pala ng kanyang nanay ang maliit nilang lampara at patungo sa labas. Sinundan niya ito ng tingin. Palayo ng palayo at hindi na lumilingon. Para ba umanong walang diwa itong naglalakad. Naiisip niya noon na baka may pupunta na naman ito. Pero pinili niyang dumistansya imbis na sumabay. O obserbahan niya umano na baka may kasama na naman ito. Baka kasama na naman ito yung anino na kinakausap noon sa likod ng bahay. Patungo daw sa bayan ito. Nasa may kalsada na kasi siya at nakabuntot pa rin sa Nanay Castella. Mga alas 50 metro ang agot nilang dalawa. Mahinang paglalakad lang yon para hindi mapansin ng kanyang ina. Maputik ang daan pero hindi niya ito inalintana. Hanggang sa nakarating na sila sa lugar na ang mga poste dito ay may mga ilaw. Indikasyon ito na parte na yun ng bayan ng Osamis. Pero hindi pa rin humihinto si Nanay Castella. Maya-maya pa'y lumiko daw ito sa may daanan papasok ng sementeryo. Doon umano nakalibing ang yumao niyang ama na si Andrigo. Kinabahan bigla si Diana. Bakit ito ang direksyon? Ano ang gagawin ng nanay niya doon? Hanggang sa pumasok daw ito sa sementeryo, pero hindi na sumunod pa ang dalaga. Kinikilabutan daw siya ng gusto. Lalo pat itong sementeryong ito, abandonado tingnan. Ang ibang punto ay gibana at napakalamig pa. Malamig ang panahon pero kakaiba ang lamig doon. Para umanong may nakayakap na bangkay. Ilang mga sandali lang ay napansin niyang naglalakad ang kanyang nanay. Pero may nauuna daw dito.
ang nasisilayan ni Diana. Kabaong umano na nauuna sa kanyang nanay. Parang may umihip na hangin sa kanyang batok. Kinilabutan talaga siya na walang mapaglagyan. Lahat ng mga balahibo niya sa katawan nagtayuan. Pilit niyang tinatanong at naghahanap siya ng paliwanag kung bakit lumulutang umano ang kabaong na yon. Animoy may mga bumubuhat dito na hindi niya makita na. Basta, para daw binubuhat tingnan eh. Lalo't umaalon-alon daw yon. Walang ano-anong nilisan niya ang lugar. Napaihi daw siya noon sa kanyang saya. Pagkarating naman sa bahay ay sobrang dilim. Alam niyang wala pang nanay niya. Parang ayaw niyang pumasok. Para bang gusto niya na lang doon sa may beranda. Naaalala niya kasi ang kabaong. Baka umano pagkapasok niya nasa sa may sala na ito. Ayun, doon nga siya sa beranda. Pero hindi siya napapakali sa mga sandaling ito. Konting kagaskas o alingasngas ay napapapitlag si Diana. Nakakabingi umano ang katahimikan. Walang ibang maririnig sa lugar maliban na lamang sa mga huni ng mga kulisap. May hagawgaw ng tao sa malayo at may huni din ng mga kwago. May bungisngis pa nga umano ng unggoy na parang umeeko na siya namang mas lalong nagpapalala ng kanyang kilabot sa katawan. Gaya ng sinabi sa kwento ay panaka-naka ang mga bahay doon kaya hindi na may pagkakaila na malalayo talaga ang kapitbahay nila. Nang hindi siya nakatiis, nagsiga si Diana. May posporo naman sa ibabaw ng beranda. Nagsiga siya doon sa harap. Dito kahit papano naibsan ng takot lalo na may init na sa malapit. Bukod pa dyan ay maliwanag din ang tugkaran. Ang ginamit niya noong siga ay mga tsinelas na sira at sako na nakatabing sa kanilang sirang kulungan ng baboy. Basa kasi ang mga tangkay. Bunsod ng umulan nga kanina. Humiga siya sa malamig na semento. Nagmukha siyang baliw tingnan. Basta ayaw niya talagang pumasok sa loob. Hindi naman natin masisisi kung anong desisyon niya. Hindi din naman kasi biro yung mga nakita ng dalaga nun, di ba? Nag-umaga na lang at nagising siya pero wala ang kanyang ina. Sobrang sakit umano ng kanyang balakang. Binalot ba naman ang kabag ang katawan niya? Dito niya na piniling lumipat sa loob pero wala siyang inatupag noon kung hindi ang bumalik sa tulog. Nagising muli si Diana ng mataas ng araw. Tumagos katito sa bintana at tumama sa mukha niya. Nilalagnat daw siya ng mga sandaling yon. Pero hindi yun naging dahilan para magmistulang inahing manok na lagi na lang nakalimlim. Bumangon umano siya noon at naglugaw. Habang nangyayari naman ito ay sinisipat niya ang nanay sa labas. Tinatawag niya pa yun pero wala. Hindi niya nabalak hanapin. Natitiyak siyang madadagdagan lamang ang kanyang takot. Inantay niya ito buong maghapon pero muli na lang gumabi. Wala pang nanay niya. Pero kahit papano sa mga sandaling ito ay nakahanda na siya sa gabing yon. Yung isa nilang lampara inayos niya yung total. May gas namang reselba. Masakit pa rin ang kanyang kasukasuan. Aminado siyang nag-aalala siya noon pero hindi niya inisip ang lumabas ng bahay para hanapin ang kanyang nanay. Pagsapit umano ng hating gabi, nagkaroon ng liwanag sa beranda. Napabangon ng dalaga gawa ng ang lampara na ginagamit niya. Nasa silid niya yon. Bakit may liwanag sa labas? Inisip niyang baka dumating na ang kanyang nanay. Pagkadungaw niya sa bintana ay naroroon nga ang kanyang ina. Kumakain ito. Puro kanin lang ang kinakain at may panulak na tubig. Sa pagkakataong ito ay maganda ang pakiramdam ni Diana. Pero hindi niya ito nilapitan. Sapat na umanong umuwi at napanatag ang dalaga. Pero kinabukasan ng magising siya, wala na naman ito. Hindi na daw maganda ang kanyang nararamdaman noon. Halong kababalagan at hindi pang karaniwan na ito. Nagsawalang bahala si Diana. Hinanap ang kanyang ina at nagtanong muna ito sa kapitbahay nilang pinakamalapit. Daanan din naman kasi doon banda kaya yun ang unang sinadya niya.
Bali ito ang landas patungong kalsada at hindi simentado. Dito niya nalaman na dumaan daw ang kanyang nanay kaninang umaga. Binati pa nga umano ng pamilyang nakatira doon. Tapos sinabi daw ng kanyang nanay na may pupuntan ng siyang lugar. Nabanggit din ito ang pangalan ng lugar at nasa sunod na nayon lamang umano yon. Bali sa kanlurang banda pero mas bukid pa ito kaysa sa kanila. Ano naman daw po yung sabi? May nabanggit din ba siyang sadya na doon, Manoy? May tutulungan daw eh. Nako, kahapon may naghahanap sa nanay mo. Taga doon oh. Kaanak niyo daw yun eh. Magpapasalamat lang kasi nga napagaling daw yung bata. Masigla na. Di ba yung nanay mo manghihilot lang naman yan? Sabi kasi bati daw ang mga nang maligno eh. Tapos may iba pang sakit yung bata. Kaya ba yung gamutin ng nanay mo? Tsaka mga ilang mga sandali lang may dumaan na naman eh. Tapos nagpapasalamat din yung sadya. Pinagaling daw yung matandang may sakit sa rayuma at inaaswang. Parang kakaiba na yung nanay mo Diana. Nagtungo naman sa inyo yun tapos nasilip ka pa nga sa bintana pero wala ang nanay mo. Tulog ka daw eh at ayaw namang magising kahit anong sambit nila. Napanganga na lamang si Diana, kasabay ng pagkibit-balikat. Wala siyang masabi. Gumaling nga ang bata at yung matanda ng tuluyan. Imbis na makipagkwentuhan pa doon ay pinili na lamang ni Diana ang puntahan ng kanyang ina sa kabilang nayon. Pero umuwi muna siya para maligo. Maganda naman na umano ang pakiramdam kung kaya ayos lang daw yon. Kahit papano'y hindi daw mangamoy kambing. Ilang araw na din kasi niyang hindi na pagtutuunan ng pansin ang kanyang sarili.